Nanay Wilma, baka may... Ano, magandang gabi sa atin lahat. Hindi pa naman umaga, no? Kaya, Hindi pa naman po, nanay. oo. Tama po, yung inihayag ninyong lahat para sa atin, lalo na sa ating mga kapatid na nandyan sa baba, sa mga baguhan. Salamat sa ating Panginoon sa pagpapahayag ng mga salita na higit na naunawaan natin na tayo'y makinig at makinig ayon sa kanya para tayo makasunod sa kanyang kalooban. Tama po ang hayag ninyo mga Sister Bliss and Sister Angel dahil dito mamumulat ang ating mga mata. Dito tayo malalagyan tayo ng sin. Tayo ngayon ay nagtatanim, lalo na higit sa mga baguhan dito. Kaya ang sa akin, patuloy po kayo mga kapatid, lalo na sa mga baguhan. Dahil ito na yung simula na higit ninyong maunawaan ang kingdom gospel. Kasi spiritual, we are walking in a spiritual realm. Kaya manatili po tayo na pamamagitan ng pakikinig dito sa live na ito. Bagaman ito'y bago ito ngayon na ibinigay sa atin ng Panginoon ang live na ito. Kaya pasalamat tayo. We are so blessed talaga na mayroon tayong ganito kasi kami, lalo na ako at my age, ito yung nagiging daan paano naging namulat ang aking mata. Noon na sabi nga about sa John 9 na bulag ako noon spiritually pero nabuksan ang aking mata, isipan with the understanding na binigay sa akin ng banal na Espiritu. Kaya, salamat sa Panginoon sa paghahayag at sa mga naghahayag na wala tayong ibang itinataas dito kundi ang salita ng Diyos lamang. At wala tayong papupurihan dito kundi ang Panginoon lang. Siya lang talaga ang ating papupurihan sa lahat ng oras kasi itong live na to, lalo na sa mga bago, ito ang magiging daan para higit nating makilala ang ating Panginoon. Kaya purihin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin, mga brothers and sisters. Continue po tayo sa live na ito, support, kasi dito tayo lahat magkakaisa kasi we are in one spirit. Salamat po sa inyong lahat. Iyon lang po. Amen. Sister Bless, ano yung sinasabi mo kanina? Amen, nanay. Ay, ano yung kanina, yung may mga bagong join lang. Yun nga, nasabi na ni nanay. Yun nga, Praise God. kumbaga makipagsalo-salo para makapakinig ng salita ng Diyos, ng Kingdom Gospel. Yun lang naman, Sis Angel, nasabi na ni Nanay Wilma. Thank you. Yes. Oo, mga kapatid. Welcome po kayong lahat dito. Tayo po ay magtutulungan dito na magpalakasan ng pananampalataya natin sa Panginoon. Tayo po ay magtutulungan kung ano po yung natanggap namin liwanag sa salita ng Panginoon. Ito po ay ibabahagi namin sa inyo. Kasi hindi po namin to po pwedeng itago lamang. Kasi ito ay pinagkaloob sa amin ng Panginoon para ibahagi din po sa lahat. Para makita din po ng lahat ang liwanag. Kung paanong liwanag ang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa, yun po ang isi-share namin sa inyo para liwanag din po ang makita ninyo at hindi kadiliman ng mundong ito. Tayo po inaalis ng Panginoon sa madilim na kamunduhan na ito. Tayo'y kanyang dinadala sa kanyang liwanag. Sa kanyang liwanag na magbibigay ng kaligtasan sa ating lahat. Ayan mga kapatid. Baka may additional ka pa, Sister Bless, or
Wala na. Magkita-kita po tayo. Ang sunod po nating live, mga kapatid, ay sa Wednesday na po. 7 p.m. po, mga kapatid. Nandito po siya sa mismong account natin, yung official account. Nandyan po yung schedule, mga kapatid. Maraming salamat po. Amen. Maraming salamat po mga kapatid. Thank you, Lord Jesus Christ. Tayo magpapatuloy na lumakad na matuwid sa ating Panginoon. Ayan. Amen. Magka-closing prayer. Ay, Nanay Evelyn, yes po. Nanay Evelyn? Brother Daniel yata yung closing prayer. O, Sister Lynn, ikaw? Ay, ako, Nanay. Isasama ko lang po si Brother Daniel. Napapapray po siya. Ayan. So, baka may gusto pang idagdag. Brother R, baka tulog na dun sa kanila. Oo. Sige. Wala na po bang idadagdag? Ayan, sige po. Tayo po ay, mga kapatid, before po tayo maghiwa-hiwalay para sa gabing ito, tayo po muna ay, wag kabahan, Brother R. Tayo lang naman to, di ba? Para kay Lord. Wag kang Yes. kakabahan para sa Panginoon. Gagabayan ka ng banal na espiritu. Amen. Ipagkatiwala Ay, Brother mo. R, baka gusto mo. Oo, Short baka gusto mo mag-R. Before tayo mag-closing prayer. Yes. Arinig po ba? Yes. Ayun nga po, di ba sabi mo nga po Ate Linga kanina na in-impart ni Lord sa atin yung part niya. Kumbaga Amen. ibinahagi sa atin ng Panginoon yung grace niya o yung power niya. So kailangan natin mag-response doon para maging resulta. Kasi kaya nga ng blind, nag-response siya kay Lord kaya gumaling siya. Tapos yung faith niya nagtiwala siya. And di ba yung mga paras kahit sinabi na ni Lord sa kanila na siya yung Son of Man, di sila naniniwala. Pero yung blind, isang beses lang sinabi ni Lord na siya yung Diyos, siya yung Son of Man. Naniwala agad siya kasi, ayun nga, nakita niya yung power ni Lord, tsaka yung faith niya din talaga kay Lord. Yung faith niya kay Lord na napagaling siya kaya, nakabutulog ako. Di, okay lang. Yes. Kalma lang, Oo, kalma lang. tama, brother. yan, Sige lang. Tama yan. Kaya mo yan. Ayun nga, I-ano mo lang. Ayun nga diba sa Pharisee kahit ilang beses sinabi ni Lord, sabi nga din ni Kuya Daniel na andyan yung evidence pero di pa rin sila naniwala. Amen. Pero yung blinds nga, yung blind, di pala lang po. Yung blind nga na isang lang ni Lord, isang tawag lang ni Lord, talagang nag-respond siya. And sabi nga din ni Lord, di ba sa dyan ata yun na his sheep is know his voice. And talagang makikita mo talaga sa tao yung kung anak sila ng Diyos, kung magre-response talaga sila sa calling ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ayun lang natin. Amen. Oh, praise God. Totoo God, po yan. Opo. May dagdag lang ako dyan, short sa sinabi ni Brother R, mga kapatid, na tama po yun. Nag-respond po yung bulag. Nagkaroon siya ng pananampalataya sa Panginoon dahil di ba naranasan niya yung kadakilaan at power ng Panginoong Hesus sa kanyang buhay at siya'y napagaling. At naging living testimony pa po siya. Di ba kunento niya? Di ba nung tinatanong siya ng mga Pariseyo, sinabi niya ang lahat ng nagpagaling sa kanya, di ba? Pinagaling siya at talagang kahit parang persecution na ngayon nangyari sa kanya dito, 'di ba, Sister Angel? 'Di ba sabi yes, dito? Yes, oo. Oo, parang pinapersecute na ayaw maniwala sa na siya dyan kanya. kasi ayaw siyang paniwalaan. Oo, 'di Kasi, ba? hindi sila naniniwala kasi hindi nila nakita. Ito nga, 'di ba? Wag lang po tayong bumase sa paniniwalaan natin kasi makikita natin. Doon po tayo sa hindi natin nakikita na pwedeng mangyari. 'Di ba? Yes. At saka sister, mga brothers and sisters, huwag tayong tumulad dun sa pamilya nung bulag. Kasi nakalagay dito, natakot sila dun sa mga Jews. Although kayang-kaya nilang talagang sabihin ng todo na pagtanggol nila talagang bulag yan since birth, di ba? Patunayan. Pero sabi niya, ayan siya, tanungin nyo, di ba? Tapos sabi niya dito, because they feared the Jews, for the Jews had already agreed that if anyone should confess Jesus to be Christ, he was to be put out of the synagogue. So, fear nila ay mapaalis sila dun sa synagogues, dun sa kanilang, kung i-relate sa atin, sa natin, no, sa pamumuhay ng mga tao dito sa mundo. Sa tirahan, yes. Mas takot pa sila sa kapwa-tao nila
na sila'y, alam mo yun, nagiging duwag sila na ipagtanggol ang Panginoon, ang pananampalataya sa Panginoong Hesus kasi ayaw nilang ma-persecute. Ayaw Yes, nilang amen. masabihan ng kung ano-anong masama. So, Yes, hindi po yeah. tayo para maging duwag kasi wala pong duwag sa kaharian ng Diyos. Reputation, Tama, tama ni sinabi ni Reputation ang reputation. inaalala. Di ba mga kapatid? Yun ang So, praise iniingatan. God. Ganon din ang nangyayari dito sa atin, di ba? Amen. Reputation nila ang iniingatan nila, kaya mas hindi nila pinaniniwalaan kung ano yung dapat na paniwalaan. Diba? Ay, may dadagdag daw si Daniel, sister. Sige po, Brother Daniel. Hello po, rinig po, hindi po lag. Ang uman lang rin po sa akin dito, yun nga po, naghahanap po lagi ng evidence kung aanuhin po rin natin sa generation natin ngayon. Ang daming tao na naghahanap or nagtatanong pa ng evidence, which is makikita na po nila mismo yun sa sarili nila, yung evidence na sila po mismo yun, yung ginawa ng Diyos. Sila po mismo yung living evidence na merong Diyos. Kasi hindi po nila kayang i-question na kung totoo ba ang Diyos o hindi. Sila na po mismo yun sa sarili nila. Yung evidence, the creation of God. Kasi hindi naman po tayo malilikha na walang Diyos. Kaya po lagi nating alalahanin. And isa pa po dito is, mababasa po natin yun sa Acts or I don't know kung sa Hebrews. Correct me if I'm wrong, na hindi po natin yun maitatanggi na walang Diyos. Kasi sa lahat po nakakita natin dito sa mundo, sino po bang lilikha niyan? Tao po ba? No. Lahat po na nakakita natin dito, likha ng Diyos yan lahat. Kahit mismo tayo, likha tayo ng Diyos. Kaya hindi natin maitatanggi na walang Diyos, mga kapatid. Kaya po nawa ay instead na mag-focus talaga tayo sa mga sin lang na nakikita natin, focus on unseen. Because if you will put your focus on unseen, you will know Him more. And if you do the will of Him, if you seek Him by reading His Word, you will know the truth. Kasi marami talagang tao ang tulog espiritual na nagbabasa nga ng Bible pero hindi bukal yung puso nila. Nabuksan talaga sa katotohanan and sa nais talaga ipabatid ng Panginoon. Katulad na lang po sa akin before, like binabasa ko lang siya, hindi talaga on heart. Pero nung time na-curious na ako kung ano talaga yung nilalaman ng Bible, doon na nagpakilala sa akin yung Panginoon. Doon niya na pinaintindi sa akin lahat kung ano talaga yung nais niyang ipabatid, kung ano yung nais niyang ihayag sa akin na mga hindi ko nalalaman na sinara po sa akin, sinara po sa atin ng mga sinasalinan po nating, sinasanigan po nating mga churches before. Na kasi nga po, 'di ba, na ano lang po tayo sa mga katuruan ng mundo, which is yun nga yung mga pililang na verses yung tinuturo or ipinapahayag nila sa atin. Kaya yun lamang po yung naipapasamuhay natin. Hindi natin nalalaman ng kung ano talaga yung kalooban or yung talagang lais ipabatid sa atin ng Panginoon, lalong-lalo na sa pagtutuwid and paglakad ng maayos sa ating mga pamumuhay. Kaya yun din po yung umano sa akin kanina, yung sa mga Pariseyo na kailangan may evidence palagi kahit na nakita na nila, kahit alam na mismo nila sa sarili nila yung katotohanan na. 'Di ba? Meron nga po noon may time na nandoon mismo sila yung sa buhay ni Lazarus, 'di ba? Doon po sa John 11 na tawag po dito na nabuhay, nakita nilang nabuhay si Lazarus pero galit na galit sila kasi hindi sila makapaniwala na totoo lahat yung ginagawa ng Panginoon. Pero alam niyo po, hindi nila matanggap na kaya niyang gawin yon, na kaya niyang gawin lahat, magpagaling, magpatawad. Kaya nga po, 'di ba, nagtataka sila kung bakit kaya niyang magpatawad. Napapatanong sila sa mga sarili nila na kung sino ba siya. Ayun po yung nawala sa kanila, hindi nila inalam kung sino talaga ang ating Panginoon. Hindi nila alam na Diyos po yun na nagkatawang tao. Yung minamak nila, yung pinako nila. Pero lahat nga po yun is propesiya na dapat mangyari. Kaya yun po, yun lang po yung
inano sa akin ng Panginoon na para i-share to sa inyo, and mas lalo pa pong malaman na kailangan po natin talagang mas usasain pa yung kanyang salita, not by our own desire, pero alam niyo po yun, yung talagang ano sa puso natin, bukal and openly na tanggapin siya. And siya po mismo yung magsalita, speak to us by the Holy Spirit. So, thank you po, yun lamang. Salamat. Amen. Amen. Ayan. Sis Angel, pwede last na lang. Sige, sister. Oo, yung dito lang po sa last part na ito nga po na natopic ni Sis Angel, yung sabi dito sa verse 40, sabi ng mga Pariseyo, some of the Pharisees near him heard these things and said to him, are we also blind? Tinanong nila yung Panginoong Hesus kung sila ba daw ay bulag din. Sumagot ang Panginoong Hesus, ang sabi ng Panginoong Hesus sa mga Pariseyo, if you were blind, you would have no guilt. But now that you say, we see, your guilt remains. Ano ibig sabihin po nun, no? Ang pinot po sa akin dito mga kapatid, na yung mga Pariseyo po kasi, kahit po alam na nila yung katotohanan, yes, still, ginagawa pa rin po nila yung mga maling bagay with their eyes wide open. Diba? Kahit sila'y nakakakita, sinasabi nilang sila'y nakakakita, alam na nga nila na mali yung ginagawa pa rin nila. But still, diba? Guilty pa rin po sila. Nandun pa rin kasi kampante ka at pis ka na gumagawa ng kasalanan, yun yung nakakatakot. Yung katulad ng mga Pariseyong ito. Na, alam nyo yun, parang self-righteous sila sa kanilang sariling paningin. Paano mo nga naman po itutuwid yung taong akala niya sa sarili niya tuwid na siya? Yun ang mahirap. Kaya ang sabi dito ng Panginoon ay, di ba, kung sabi niya, if you were blind, you would have no guilt. Ibig sabihin, kung ikay magpapakumbaba sa Panginoon, katulad nga po ng bulag, di ba? Siya ay talagang nung pinagaling siya ng Panginoon, di ba, nagpakumbaba siya. Tayo, ganun din. Nung nagpakumbaba tayo, nagsisi tayo, inamin natin na tayo'y makasalanan, tinanggap natin siya sa ating buhay. At ngayon, lumalakad na sa katuwiran, di ba? We have no guilt in judgment day. Hindi tayo ma-judge as guilty kung tayo lumalakad ng tuwid. Pero itong mga taong ito, di ba? Kahit mulat na sinasabi nilang mulat na sila, alam na nila katotohanan, but still, ginagawa pa rin nila yung mga maling bagay. Di ba? Yun lamang mga kapatid. Maraming salamat po. Amen. Ayan. Siguro pwede na tayo mag-ano Na tayo, closing prayer. Sige po. Oo. Ayan. I-announce na lang din natin sa kanila. Mga kapatid, ang next live po namin is sa Wednesday po. Wednesday, 7 p.m. Si Brother Daniel po yung niyan, magtuturo. Praise God. Magkita-kita po tayong muli Amen. sa Wednesday ng gabi. Wednesday. So, ayan po mga kapatid. Inaanyayahan ko po kayo na nasa panalangin na ito before po tayo maghiwa-hiwalay at matulog, magpahinga, ay nawa po mapagbulay-bulayan natin yung mga narinig nyo pong mga banal na salita ng Panginoon at mai-apply po natin sa ating buhay. Tayo po yumuko at pumikit at magpasalamat po tayo sa Panginoon at humingi ng tawad sa ating pagkakasala. Lord Jesus Christ, we invite your presence for this night. Holy Spirit, take full charge and help us with this prayer. Panginoong Diyos po namin makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po para sa gabing ito. Kami po ay inyong pinagsama-sama, pinagbuklod-buklod, hindi po sa aming mga kagustuhan, hindi po sa aming mga sariling kalooban, kundi sa inyong banal na Espiritu, Panginoon, na siyang nagturo, na siyang nagpuspos sa amin ng karunungan, na siyang naglinaw, nagliwanag ng lahat-lahat po ng tungkol sa inyong salita, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa karunungan. Maraming salamat sa paggabay, sa pagprotekta sa amin, sa walang hanggang pagmamahal, Panginoon, sa walang hanggan na pagbibigay sa amin ng direksyon at pagtatama, proteksyon at awa. Na nawa po, Panginoon, ay patuloy niyo pong kaawaan ang mga tao. Ang mga nananatili pa rin pong matigas sa inyong salita, yung mga ayaw pa rin pong sumunod sa inyong kalooban, Panginoon, kaawaan niyo po
ang bawat isang kaluluwa dito sa mundo. At nawa po ay inyong mga lordship, Panginoon, ay matuntun nyo na po. Gamit-gamit ang mga pinapagawa nyo po sa amin na gawain, Panginoon. Ito ay para lamang po sa inyong kaluwalhatian at kapurihan at kadakilaan, Panginoon. Wala pong ibang matataas na pangalan sa bawat araw ng aming buhay, sa bawat gawain na ginagawa namin. Tanging kayo lang, aming Panginoong Hesukristo. Gamitin nyo pa po kami kung ano po ang gusto nyong ipagawa sa amin, Panginoon. Gamitin nyo po kaming lahat. Nawa po ay yung mga nagpipray po kung ano po yung kanilang calling, Panginoon. Nawa po ipabatid nyo na po sa kanila para po may paggamit na po nila dito sa inyong kaharian, Panginoon, sa pagpapalaganap din po ng inyong salita at sa pagtulong dito sa bawat isa at sa aming mga kapatid na talagang tapat na nananampalataya sa inyo at nangangailangan din po ng tulong espiritual, Panginoon. At tawa po sa mga bago, Lord, hipuin niyo po ang kanilang mga puso, maging sa aming mga pamilya, Panginoon. Hipuin niyo po ang kanilang mga puso patungo sa inyo na masikpo ang inyong kaharian at makipagsalo-salo din po sa amin dito sa pagkain po ng inyong banal na salita bilang pagkain ng aming spirito sa pang-araw-araw upang ito'y lumakas, tumatag at nawa po ay patuloy na pagtibayin ninyo ang aming pananampalataya, puspusin ng karunungan ng bawat isa, bigyan ng kauhawan, kagutuman sa salita, Panginoon, bigyan ng intimacy sa inyo, Panginoon, at lagi po ang bawat isa, bigyan niyo po ng boldness, bigyan niyo po ng tapang, bigyan niyo po ng lakas ng loob na ibahagi ang inyong banal na salita sa bawat isa na kanilang nakakasalamuha, online man po ito o physical, Panginoon. Ito po ay isa din po sa dalangin ng aming kapatid na si Sister Yel sa kanyang pag-evangelize, Panginoon. Gabayan niyo po siya sa pang-araw-araw po at sa bawat po paglabas niya po sa kanyang tahanan upang ibahagi ang inyong banal na salita, Panginoon. Ganon din po, nawa po dinadalangin ko po si Brother Daniel, Panginoon, ay naatake po ngayon ng kaaway. Lord God, nawa po iharangin niyo po ang lahat-lahat ng mga demonic entities, lahat ng mga masasamang espiritu na ang nais lamang ay to steal, kill, and destroy sa kumpas ni Satan, Panginoon. We rebuke and bind Satan, we rebuke and bind demonic entities, we rebuke and bind lahat ng evil spirit, we rebuke and bind lahat-lahat ng masasamang gawain ng kaaway na humahad lang sa aming pananampalataya sa inyo, sa aming mga gawain sa inyo, at sa pang-araw-araw po naming buhay, Panginoon. Lahat ng yan ay hindi magpo-prosper sa inyong pangalan, Panginoong Hesukristo. We plead your blood, Lord Jesus Christ, to be upon our lives. Me, my loved ones, my brothers and sisters, their loved ones, at lahat-lahat po ng tao, Panginoon, ay i-cover niyo po ng banal na dugo. Nawa po sila ay mahipo niyo ang puso patungo sa inyo, Panginoon. At humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala, Panginoon. Patuloy niyo po kaming linisin, pabanalin, at kung ano pa ang hindi po kinalulugod niyo sa amin na nandito, mapa ito'y unforgiveness, Lord, pinapatawad na namin ng mga taong ito na talagang po nandito pa nakaukit sa aming puso ang pain na kanilang dinulot, Lord. Nire-release na namin ang lahat ng yun. Sinosurrender na namin po sa inyo at pinapatawad po sila. Mahal na mahal po namin ang bawat isa tulad ng inyong salita, Panginoon, na mahalin po namin ang bawat isa. Tulad ng pagmamahal at pagpapatawad niyo po sa bawat isa. Pinapatawad na rin po namin sila, Panginoon. Yun lamang, Panginoon, bigyan niyo ng kapayapaan ang bawat isa sa kanilang pagtulog. Nawa mapagbulay-bulayan nila ang bawat salitang kanilang narinig, Panginoon, nang sa gayon ay ito po ay makatulong na magtama sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Yun lamang, Panginoon, kung ano man po yung hindi ko nasama dito, Panginoon, sa panalangin na ito, nawa itinataas ko na po sa inyong kalooban na siyang masunod sa aming buhay at hindi na po yung sa amin, kasama ang pinakamataas na papuri, pagpupugay, pasasalamat, pagbubunyi, pagmamahal, kapayapaan, kaluwalhatian, kadakilaan, kapangyarihan, at kaharian ay mapasa inyo, magpasawalang hanggan, aming Panginoong Hesukristo, dakila naming Panginoon. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, there's only one God, and that is in the name of Lord Jesus Christ we pray. Amen. Maraming salamat, mga kapatid. Shalom po. Blessed Shalom. night, mga Everyone. kapatid. Kita-kita po tayo sa Magdasal po Wednesday. bago matulog, mga kapatid. Shalom po. Shalom, shalom po.